Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Ito ang ultimate jumbagan ng mga Becky. Dahil sa samut-saring dahilan, heto na ang awayang Bex to Bex. Siya ay isang helper sa bangkang panghuli ng isda. Okay, para sa ekstrang anda, abay nagpupuslit ng isda. In short, parang yung aking palda ngayon, in short, parang pagnanakaw. Eto na, Aika, rumampa ka na. Aika is a 19-year-old stunner from Navotas. And she is saying to her fellow man, "Peace be with you." That's candidate number 1. Ayan! Ay, Wow! ay ba yung ikot? Wala akong masabi sa Baywang. Tinalo tayo. Well, eto naman. Gumanti ang karma dahil na-caught in the act siya. Pero ang hindi lang niya matake ay ang iniwan daw siya sa ere ng magjowang kasabwat niya sa pagnanakaw. Ano ba yan? Sila nag-away. Kaya heto na, representing Team Pula. Siya raw ang inispluk na nanglaglag. Pero ayon sa kanya, malinis ang kanyang konsyensya. Desay, rumampa ka na. Wow! Desai is wearing a red blouse with beige pants and an attitude that is incomparable. She believes in the saying that when we agree to steal, you should not leave me behind. There you have it. Paklaruhin ko lang, sabay-sabay kayong magkakasabwat sa pagpupuslit o pagnanakaw ng Opo, isda. magkakasama po kami. Talagang inaamin na ninyo sa madlang people. Aminado kayong lahat kayo magnanakaw, pero taksil Opo, sa'yo iniwanan itong nila mga ako kasamahan mo. Kasi nga nagkabukingan na nga, di ba? Dalawang Becky naglaglagan ng huling isda kapag magnanakaw. Ayan, so anong nangyari talaga? Ganito po kasi nangyari. As in po yung pagnanakaw po na sinasabi niya, hindi po yung pagnanakaw is sa bangka. Diskarte po yun, ang tawag. Ay, ang tawag ay... Diyan pa lang maling-mali na siya. Diba? Okay. Parang sasabing magnanakaw, ang hinuli mo at pinaghirapan at pinagpaguran mo. Pinagpaguran ko. Pinagpaguran niyo, ng anong mga ginawa niyo? taong Nagkabukingan nananamahan sa tayo. bangka, hindi parang Anong sa'yo ginawa lang. niyo? JR, totoo ba na sinasabi na si Aika talaga yung nahuli tas dinamay lang kayo? Opo. Hindi talaga kayo yung nahuli tas Bagay nga talaga kayo, nilaglag nyo parang lang si Aika? Parang kasing joke. Patagal yun ang gawain to? Hindi po. Nung ano lang po, yung diskarte lang po. Paano nagsimula? Ano, ikaw lang, si Desay lang, Dalawa kayo lang po kami. dalawa lang? O paano napasok to si Aika sa operasyon nyo? Sumama lang po sa amin na Paano niya nalaman? Sa diskarte. Paano nyo nalaman? Kinento nyo sa kanya? Hindi po. Nahuli niya kayo? Hindi po. Nakikita niya po yung mga tao sa bangka na mga kasama namin na kumukuha rin ng isda. Gawain talaga siya sa inyo. Opo. Normal siya. Buti hindi nakikita ng piloto. Nakikita rin po, pero pinapabayaan lang din po na para yung may yung pera po na inuwi, pampamilya po. Talagang ang dulo niyang pera, Pera right? po, opo. Pera, kabuhayan. Yun na nga lang nabuko. Payag ba kayo bigyan namin kayo goldfish? Goldfish? Ano ba? Parang souvenir? Hindi. Anong gusto mo mangyari ngayon, JR? Maging jowa mo na rin si Aika. Charis. Iba pala yung gusto niya, ate ko rin. Hindi, ikaw, Aika, anong gusto mo mangyari ngayon? Yung isa ko lang naman po, aminin nila yung mga kasama din sila doon sa nangyari. Kasali ka din sa Hindi pagkukuha po. ng isda. Hindi po, silang tatlo lang po. Where? Opo, nakita ko lang po sila. Ayan, pag-usapan natin, ano ang eksaktong nakita mo? Nagbabalot po sila ng isda, 3 plastic. 3 plastic. Opo. Ilang kilo to sa estima mo? Papatong ng ilang kilo? Mga 3 po. 3 kilo sa magkanong halaga?
Mga ano po yun, 800 ganun. 800 pesos. Tatlo silang maghahati dito. Ang mga Becky C. Reyna, makinig kaya sa mga payo ng ating harapang tagapayo. Ni Lorna, kapag inside job ang pagnanakaw, ano ang parusa? Inside job. Parang nagsabuatan halimbawa yung mga kasambahay sa isang tahanan. O lika, limasin natin yung vault o kaya yung pantry. Hindi ba? Yung ganun ba? O yung mga damit, nakawin natin lahat. Pag inside job, hindi na theft yun. Estafa na yun. Kasi for instance, sa example mo, Ate Kuring, kung sa bahay, no, mga kasambahay yan, pinag-usapan na yan. Ang mga kasambahay natin, mga trusted natin. So basta may breach of trust, pwedeng kasuhan ng estafa. Kung ninakaw naman using force, no, kunyari, tulog kayong lahat, rinake open yung aparador ninyo, hindi na theft yun, robbery yun. Pero ang nakikita ko dito, walang pare-pareho nga sila ng liability. Ang tawag dyan is conspiracy. The crime of one is the crime of all. Miski na si Aika lang nahuli, meron kayong usapan. Walang principal dito, tsaka walang accessory. Yung anong ibig sabihin nun? Kung siya ang nagnakaw, siya ang nagkumuha ng mga isda na yan, at wala naman silang pinag-usapan, sasabihin niya, "Oy, ikaw, ibenta mo to." Accessory lang yan. Principal, accessory. Mas mabigat ang penalty ni Aika kesa dito sa kabila, sila Desai. Pero pare-pareho silang pinag-usapan. Kasi alam ko yung mga bading sinong tinutulungan nyo sa bahay? Nanay nyo, mga kapatid nyo. Ganyan ang mga bading, matulungin sa pamilya. Karga ninyo di ba, ang bigat ng mundo. Alam ko yan. So, yan ay marangal. Doon na tayo sa marangal. Di ba? Doon na tayo sa marangal. Maganda na yung reputasyon ng mga bading Ituloy-tuloy nyo na yan. 3 araw lang, pwede na silang bumalik. Opo, pwede na po. Okay, so, para hindi na kayo yung mabuyo sa pangungupit, ayun, mag-sideline kayo ng maganda. Tuturuan namin kayo, kami na ang bahala sa TESDA. Okay? O, tama na ang sabunutan. Magyakapan. Sige na, pare-pareho naman kayo. Mga Bex, nagkapikunan sa larong volleyball dahil meron raw isang bully ball. Handa na siyang harapin ang nambubuli daw sa kanya dahil sa inggit. O eto na, si Alexa, humarap ka na. Hi po, magandang umaga po sa inyong lahat. Akala ko ba volleyball ang pinag-uusapan natin dito? Bakit napunta sa modeling? Ay, po, sa totoo lang po, hindi naman po talaga kami mag-aabot at magpapang-abot nung naglalaro kami recently last month lang po. Nag-start po talaga yung noong 2022 na nagkaroon po ng barangay pageant dun sa amin, sa lugar namin. And then nanalo po ako. Then nasundan ng 2023. Nanalo din po ako. Then 2024, nag-first runner-up po ako. Oh, wow, taray! And then, every year po na contest sa amin is unplaced po siya. Hindi po siya nakakapasok ng top 10 or semi-finalist. And then, nag-start po yun na parang pinaringgan po nila ako na niluluto ko daw. Ay, Since- paano mo naman gagawin yun? Since parang hakot ako palagi ng awards kasi yung manager ko nga todo effort din since may manager po ako sa Miss Gay. And then nag-start po yon nung 2022 hanggang lumala ng lumala. Yung mga kaibigan namin na every time na nakakasalubong niya, binubuli niya. Tapos kapag nagiinuman sila, minsan kapag lasing na siya, binabato niya ng bote. Ganun po. Tapos one time, after po ng parang rehearsal po namin doon sa pageant, kasi magkaka-pageant po kami. Tapos pumunta po kami ng court
parang nagkaroon po ng invitation na maglaro pustahan, patmani. And then parang nagkaroon po talaga ng final decision na crucial game po kasi. Crucial game, tapos nagkaroon ng decision na parang i-dead ball, parang i-clear muna yung laro. Tapos ayaw niya po pumayag na parang nagkakabulian na kami every time na nakakapuntos yung team namin. Na parang apektado siya kasi hindi sila nakakascore na. Tapos hanggang lumala na po sa nag-abutan, na hinablot po yung kasama ko. Siyempre, hindi naman po ko papayag na hablutin din. Tapos naghablutan na po kami. Tapos ayun, parang nagkasumbatan na po kami. Ito na yung bully daw dahil biter-biteran, panig naman ng inirereklamo. Den, humarap ka na, Den. Alam mo ka mo, bakla? Ikaw ba reklamo mo? O bakit? Bakit mukha mo, di ba? Ambisyosa ka. Patay gutom ka nga eh. Ambisyosa ka? Bakla para sabihin ko sa'yo, mas naganda ako sa'yo, mas mukha akong babae sa'yo, Sabi mo yan sabi mo yan. Diba? Ambisyosa ka, magsalamin bakla. ka. Magsalamin ka. Maganda ka, di ba? Oo, Magsalamin ka. maganda ako, mas naganda ako sa'yo. Salamin ka, maganda ka. Ambisyosa ka. Magsalamin ka, maganda ka, di ba? Ang lakas-lakas mo Baka mambuli. sinungaling ka, ano nga pinagsasabi mo ano, bakla? Nagluluto ka ng Miss Gay, bakla, ambisyosa ka! Bakla, Ikaw, ka, ano? Alam na lahat yan, te, ambisyosa ka. hindi ako lutoera, be. Ay, hindi ko lang. Hindi ka na nga, Bakla, ambisyosa ka, te. bakla, hindi ka pa magaling mag-volleyball. Ay, Pati pusta bakla. namin nung uuwi mo. Wala ba kang pambili? Anong inuwi mo? Wala ba Kailan? kang Kailan? Kailan? bakit? Bakla, kailan? Nakaraan, yung Kailan? Nakaraan. Inuwi niyo yung pusta Ay, hindi namin. ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Sino Bakla, yun? alam Sino mo ba yung sarili mo, Denden? te. Sino ba yung Denden? O, di ba ikaw yun? Bakla, hindi ako yung Bakla, ano. inuwi Hindi ako niyo, kumuha ng 120, kaya ambisyosa inuwi ka. niyo. Bakit? Wala ba kayong pambiling ulam? Ano nga pa yung ulam? Bakla? Ay, kami walang pambiling ulam. Bakit? Bakla, tuming katawan ko sa katawan mo. Bakit? Harapin mo face to face. Ikaw ba talaga ay nambubuli? Ma'am, alam po, personally po, syempre hindi naman po ako mambubuli kung wala pong dahilan. Okay. Syempre sila pong nag-i-start ng ano, ng mga ano nila sa mga kaibigan ko rin po. Syempre, mga kaibigan ko, ipagtatanggol ko po yun. Oh. Ipagtatanggol mo pero hindi ka mambubuli. Ay, bakit Anong dahilan ang gusto mambubuli? mo? Ikaw Dapat ngayon ba may nambubuli? rason Ikaw ang ngayon nagsisimula pambubuli? namang bully Kayo ang nagsisimula. Kayo ang Nasaktan lang nagsisimula. kita, pero ikaw yung nang bully. Diba? Pero kayo nagsisimula. Kayo yung nagsisimula. Te, alam Bakit mo yung hindi mo sarili tanong yung mga kaibigan mo na wala sa'yo? Sino? Di ba? Si EJ? Oo, bakit? Bakla, alam niyo sa sarili niya. Alam niyo sa sarili niya na binubuli mo siya pag lasing ka? Binubuli mo? Ano pag lasing? Binabato Kailan? mo ng bote? Tanungin mo si EJ, bakit Kailan? hindi? Nandun daw kayo, nagiinom kayo sa taas? bakit hindi? Di ba, gawa-gawa ka? Go, tawagin mo si EJ. Mamaya, kakausapin ko si EJ. Bakla, huwag kang ganun. Pag binato kita. Teka muna, Den. Pero ano ba, saan ba nang galing ito? Dati naman magkakaibigan kayong lahat. Tapos, pareho kasi yung contest sa sinasalihan nyo. Natural, magkakaroon ng ganun, di ba? Pagka pareho yung contest, tapos magkahiwalay pa kayo ng team sa volleyball. Siyempre, magkakaapikunan pagka nananalo yung isa, ikaw hindi. Di ba ganun, ano? Totoo yun. Sa totoo lang po talaga, magkasama pa rin po talaga kami sa volleyball. Umalis lang po talaga siya sa grupo. Ewan ko kung anong desisyon niya. Ewan ko kung anong gusto niyang palabasin. Kung bakit umalis siya na parang gusto niya siya yung biktima, siya yung binubuli. Di ba ang kapal ng mukha? O bakit ka umalis sa volleyball team? Natatoxic ka na po kasi ako, lalo na po sa kanya. Sobrang ano rin po kasi ng ugali niya po eh. Bakit ano? Pero siya'y nananalo. Minsan po. Oo, siya'y nananalo sa mga Minsan, contest. kasi minsan ko din Ay, hindi naman po siya sa pag sa sumali. pageant po, 3 consecutive years po. Kaya hindi ka nananalo. Bakla, nabubulol lang ako. kasi nagalit Nabubulol ako ka, sa hindi mo iba. kayang i-pronounce. Bakla, alam mo yan. Consecutive, be. Minuto mo yan. Bakla. Ambisyosa ka. Di ba? Ambisyosa ka. Ambisyosa ka. Alam mo sa Consecutive, sarili mo be. yan. Naku, tigilan mo. Consecutive. Okay, ito ba'y tungkol sa pageant o sa volleyball? Ano naman ang nangyari dun sa Sa volleyball? volleyball po kasi napakadaya talaga nila. Crucial game na po talaga. Kasi kapag crucial game, hindi na po talaga pwedeng i-dead ball or parang kasing naadaya kasi net na po, touching net po talaga. At alam niya yan.
Okay. Alam niya yan. Tapos, yung pot money po is binigay sa katim nila. At ang sabi naman ng katim nila, yung pot money is siya ang nag-uwi. And then after nun, nung pagkabalik niya, yung katim ko na nagsabi no, na siya daw nag-uwi, hinablot nila, pinagtulungan nila. Eh, syempre, rumesback kami. Teka muna, volleyball player din ako. Di ba may umpire yan? Meron po, pero yung sa amin po kasi walang referee, laro-laro lang, parang invite lang po sa may Ay, mahirap court na yun. may net lang. O, mahirap yun. Kailangan may magsasabi na on net o dead ball. May ganun dapat. May mga ganun instances po na nangyayari kapag ano po talaga sila, willing silang umamin, kapag mabait pa sila, kapag di pa sila takot matalo. Kapag hindi pa sila takot matalo, umaamin sila. Kapag alam nilang same lang yung score, tapos hindi pa crucial. Pero kapag crucial na, dun po talaga yung pinaka-hard na nangyayari sa mga nagbabalibol kasi wala po talagang umaamin kahit nakita na po na kung anong nangyari. Intensity 10 ng patutsadahan ng mga Becky Contesera / volleyball player. Ay, grabe! Okay. Ang bilis mo, ha? Parang akala ko kalmado lang siya. Biglang Marunong. nakaw siya, ha? May question po ako. Anong question mo? Parehas ba kayo ng manager Donita ng pinagkukuhaan ng damit? Posing nga kayong dalawa. Posing. Picture. Ayan, di ba? Pareho. Talaga ba, Rahel? Mamaya ka sa akin. So, ikaw pala yung nagyaya kay Den para maglaro ng volleyball. Yes po. Madadaya po talaga sila. Kulang na lang po mag-referee na lang sila. Dapat mag-referee na lang kayo, bakla. Bakla, alam mo sa sarili mo yan, te. Bakit Never ako maging madaya sa'yo, te. Bakit ka naiiyak, Den? Kaibigan ko bukas si JJ, yung matali kong kaibigan. Kaibigan ko po siya, parang kababata ko po siya. Parang doon po siya natutulog sa bahay, doon din po ako natutulog sa kanila. Kaso lumipat lang po ako kasi nga bully siya. Bakla, dapat ikaw yung nakakaintindi sa akin, te. Kasi kaibigan Bakla, baguhin mo na yung ugali mo, 2025 na, te. Bakla, may mga ugali naman kayo, ba't iniintindi ko naman yun, ha? O ba't mag-ugali ko hindi nyo iniintindi? Mas malala kasi yung ugali mo. Ano mas pala kahit ba, ano ba yung kahit kalalala pa yan? Bakla kapag kaibigan mo, unawain mo yan, te. Kahit na alam mo nakakasakit ka ng kaibigan mo, Kahit nakakasakit, te. Kahit nakakasakit. O paano yung mga verbal na sinasabi mo, di ba? Hindi Babatuin mo masakit ng yun? bote, hindi nakakasakit yun, bakla. Baka inuman mo ko. Lasing ako, di ba? Sabi mo lasing ka. Lasing ka. Paano kung tinamaan sa ulo yan, may pampagamot ka? Pagkalasing mo. Tsaka hindi ka kausap ko si EJ. Ambisyosa kay ka, wala ka sa buhay ko. Wala ka naman sa buhay. Ambisyosa ka, bakla. Ambisyosa ka rin. Wala naman raw dapat ikainggit kay Alexa. Ang totoo, si Alexa daw ang mahilig magpapansin. Ayon yan kay Kim, ang kakampi ni Den. Kim, humarap ka na. Kim, palagay mo, nag-aya lang sila Alexa ng volleyball para mang-insulto? Ganon? Opo, ganun po talaga si Alexa. Marami po talaga siyang patutsyada, mahilig siya magpapansin. Kahit po sa mga friend namin na lalaki, kahit di na po siya pinapansin ng mga friend namin lalaki, sige, ang papapansin niya, nilalayuan na siya. Sa circle po namin, marami po kami. Paano, be? Hindi nga tayo nagsasama-sama na. Paano magpapapansin sa'yo? Sa papapansin Ayun po yung ka? hilig niya. Yung magpapapansin. Paano siya nagpapapansin? Nagluluto ng pansin. Pagbabalibol. Kahit ano na po sa pagbabalibol, di na po siya inaaya. Hilig niya pa rin po mag-aya. Hindi na nga po siya naglilinis ng court, wala na nga pong bayad yung court. Ang kapal ng mukha, umuwi. Bakla, maglinis din kayo, te. Maglinis din kayo. Hinahabol ka na tayo. Kami na nagkakabit na net, kami pa nagtatanggal, maglilinis. Ganun po yung Tumatagal kayo kasi nakatambay kayo, pero yung mga bata naglilinis mo. Kapal ang mukha niyo, umuwi Kapal din ang mukha mo. Uwi kayo agad. Makapag-play lang kayo, tapos uuwi kayo agad. Hindi kayo naglilinis. Pati yung mga bata po talaga, nilalayuan na siya ng mga batang bakla. Tapos tinatakot niya kapag di naglilinis, tapos minsan niningi niya pa ng barya sa court. O, di ba? Hihingian ko, Kim. Si yung kaibigan po namin, lumaki na lang po yung kakainin niya ng barya. Dinaig niya pa yung Bombay sa amin, araw-araw siya nanghihingi. Di ba? Binabaliktad nila ako. Saan ka nililipat? Sila po yung nanghihingi doon sa bata. Ay, bakit ako? Di ba kayo? Kayo yun. Kayo yun. Di ba? Binabato niya sa akin. Ayun na po yung Ano yung pinakapangat ka lang, napakasinungaling po niya talaga. Diba? Kahit sa Marami siya pageant po, patutsyada, sa buhay-buhay po niya. wala po siya.
Doc Camille, di ba, yung level of maturity, yung pinag-aawayan nilang sinong mas maganda, naiinggit, yan ba'y talagang hindi maiwasan sa mga batang mga edad nila? Siguro kasi yun yung paraan nila para sabihin lang nila na it's an achievement on their part eh. Pag sinabi yung ganito yung nagawa ko, nagkaroon ako, naging first runner-up ako, ako yung nanalo, yung mga tipong ganon. Pero hindi nila nakikita na sana makita ninyo, pare-parehas, ano ba talaga yung asset? Kasi ang sinasabi nyo, yung sarili nyo, confidence. Ang pinag-usapan natin dito, ang pagtungkol sa ganyan, maintindihan nyo sana ano ba ang pag-uugali at ano yung sinasabi natin na pagkatao. There's a big difference between behavior and character, di ba, Ate Coring? So sana makita nyo na pag sinabi ang behavior, yun yung mga actions yung ginagawa nyo ngayon na ganyan na hindi maganda. Pero yung pagkatao nyo, yun yung moral values na pinapakita nyo, yung tamang pag-uugali. Kung makikita yon sa inyo, kayo sana ay magiging mabuting modelo sa mga Bex na katulad yung kaedad. Kasi kahit nasabihin nyo na na bata pa kayo, pwede kayo mag-exude ng tinatawag nating maturity. Harapin mo face to face. Alam niyo, kung titignan natin ang kanilang mga itsura, lahat naman sila maganda. Lahat naman kayo, pareho kayong maganda. Pero alam nyo, talagang sa at ako mahilig din ako sa contest dati sa eskwelahan. Papasok ka dyan, handa ka talaga sa pagkatalo. Hindi ibig sabihin hindi ka magaling, kaya lang isa lang ang pwedeng manalo eh. So, Inunawa ko po talaga siya nung umpisa kasi inunawa ko talaga kasi gusto ko nga ulit magsama ulit kami kapag birthday namin. dapat talaga. Kaso- Kailan ang birthday ninyo? August 16. August. Huwag niyong kalimutan akong tawagan, ako magpapaparty sa inyo. Malapit na din. Kung joint. Gusto ko joint. Okay? Huwag niyo kalimutan. Di ba sabi mo, ang kinikita mo sa bawat panalo mo, mga 2,000, ganyan. Kasi dito, sa face-to-face, lahat ay panalo. So, 2 kayong panalo. Okay. Oy, 2,500 to hindi lang ito 2. Oh, 2,500. O, ikaw ang magbigay sa kanya ng premyo niya. Sige na. Bigay mo sa kanya premyo niya. Ikaw ang nanalo. Ang magbigay ng panalo niya. 2,500 din yan. Naku, napakahinhin. Napakahinhin naman ng Very demure. Ha? Very demure. Parlorista sa kapwa parlorista. Ayan. Dahil matapos niya itong turuan at tulungan ng isang gunting at isang suklay, nagawa pa nitong agawin ang kanyang suki. At hindi lang inagawang suki, inagawang jowa. Eto na. Kilalanin natin ang mangungulot, manunulot. Naku naman. Siya na nga daw ang tumulong at nagturo ng pangkabuhayan. Sa huli, siya pa ang inagawan. Daw, isang panig pa lang ito. Ayesha, humarap ka na. Okay, Ayesha. Parang sa akin nagagalit, mausog Oo, na ako. bakit dito parang ako. galit ka sa aming lahat? Sorry po, sorry. Ninenervous kami sa tingin mo. Sorry. Okay, so Ayesha, ano ang problema? Ano po, inistapan niya po ako. Inano niya? Inistapan, iniram niya po. Inestafa niya Opo. yung gamit. Meron bang estafa ng gamit? Tsaka yung pera po. Tsaka pera. Magkano yung pera? 3K po. 3,800? 3K. 3K? Opo. Okay. Yung mga gamit mo sa parlor? Opo. Tulad ng ano? Pang-riban. Pang-riban. Pangkulot. Pangkulot. Panggupit. Kinuha niya? Iniram niya po, tapos hindi niya na po binalik. Hindi na binalik. Okay. Hiwalay ang parlor nyo. Ano po, nagsiservice lang po ako. Service kayo, bahay-bahay. Kumikita naman? Opo, sakto lang po. Sakto lang. Mga magkano ka sa isang buwan? 1.5. Hindi. Sa isang araw. Sa isang gawaan? Opo. 2K gano'n. Oo, malaki din.
So ngayon, itong si, anong pangalan niya? Just po. Si Jazz, sinasabi mong nang-aagaw ng una, ng hiram, hindi na binalik. Pero meron ding nang-aagaw ng suki. O paano mo naman napatunayan yon? Kasi po, ganito yan. Kinukuha ko po yung gamit ko, sabi niya, saglit lang. Nung, inutusan ko siyang bumili ng gamot, hindi niya binalik. Tapos kinabukasan nalaman ko, sinervisan niya na pala. Sinervisan niya yung suki? Kasi alam niyang malaking magbigay ng tip. Kasi minsan, nagbibigay ng tip yun, 200. Ay, lagi ko siyang kinasama sa paglakad ko, pagsiservice ko. Yun. Parang assistant? Opo. Parang assistant Kaya mo? natututo sa akin magupit-gupit. Ganon. So, tinulungan mo na. Opo. Matagal mo na siyang kaibigan. Opo. So, tinutulungan mo. Bakit mo siya tinutulungan? Yung tatay niya may sakit po. Pero ang matinding kasalanan ng Becky na kanyang tinulungan ay inagawan pa siya ng kanyang jowa. Nagulat na lang ako na sila na pala. Kasi busy. Lagi akong busy. Eh, siyempre, para sa kinabukasan namin. Magiging baby namin. Kaya lang, wala na raw siyang gana sa akin kasi nga, hindi ko siya napapansin. Hindi ko na bibili yung gusto niya. Ngayon, itong isa, super landi sa jowa ko. Super Tapos sila na landi? pala. 5 years na kami nagsasama. 5 years na kayong nagsasama nitong si JR. Pero 5 taon na kayo, biglang napatunayan mo na sila na talaga. Opo. Nagsasama na sila. Pinakita pa sa akin. Nagsasama na sila? Tawagin natin ang itinuturong mangga. Mga agaw umano, ha? Ka-one side lang yan, ng mga suki at mga agaw ng jowa. Daw, Jazz, humarap ka na. Nagkakataon din ako Ikaw, wala akong utang na loob. Naka-rar ka pang damit. Naka-rar ka pang damit, Ikaw ba ay nakapag-almusal na at nakapagtanghalian ka na ba? Barbie po kasi ako. Bakit ang payat-payat mo? Isa po akong Barbie. Barbie daw siya, Ate Coring. Nang ano? Barbie na pagod. Barbie na pagod daw. Barbie na napagod. Barbecue stick. Barbecue stick. Yes. Hindi, pero wala ka naman sakit. Wala po. At talaga sadyang ganyan lang ang bulas mo. Lagi po ako nagpapacheck. Parati ka nagpapacheck up, walang problema. Every pag ang puso ko na po ay pagod na. Harapin mo face to face. Paanong nangyari na inagaw mo daw ang kanyang suki at inagaw mo daw ang kanyang jowa? Totoo po yun. Ha? Totoo po. Totoo! Diba? Hindi sa maamin. Pero po may dahilan po. May dahilan daw. Pero may dahilan. Okay, umaamin si Jazz na nang agaw siya ng suki at nang agaw siya ng jowa. Okay, yung suki muna, bakit? Ganito po yung nangyari. Kasi po, binigyan niyo... Sa akin po talaga, binigyan niyo po talaga sa akin yung 3,000. Tapos po, pumunta po ako sa sa bilihan ng mga pambili ng gamot. Nagdalawang isip po ako, hindi ko po nabigay po sa kanya. Binili ko po ng gamot ang tatay ko. So, Tapos binili ko pa rin po ng ano yung pagkain. 3,000 na yon? Yung gamot po. Gamot sa riban. Hindi, yung saan galing yung 3,000? Sa akin po. Humiram siya. Binili ko po lahat ng gamot. Inutusan ko po siyang bumili ng gamot. Tapos hindi niya binalik. Inistapan niya ako. Yung pera, hindi mo na naibalik. Walang utang na loob, tinulungan mo na lahat eh. Oo. Tinuruan mo na maggupit, lahat. Tapos agawan ka pa ng jowa. Ahas. Naku, year of the snake. Sabi nga nila. Gamot pang buhok. Gamot pang buhok. Pang-riban po. Pang-riban. Opo. Okay. So may utang ka sa kanya, bale? Opo, 10,000 po. Hindi ko po pinababayan kasi po nasira na rin po ako sa mga customer. Tapos po ma'am, siniraan niya ako sa customer ko. Kasi po maganda po ako gumawa sa kanya. Hindi dahil sa akin, hindi ka matututo. Kasi po iniiwanan niya po yung customer niya. Kumbaga, parang pareho kasi kayo ng negosyo. At walang, halimbawa, may mga kaibigan ako, kapwa may restaurant. Kung kanino po magandang magliban, doon po ang customer. Oo. Ang sinasabi ni Jazz, gusto daw sa kanya. Yun ang sinasabi, gusto daw sa kanya.
Sino ba itong jowa na pinag-aagawan nilang napaka-pogi siguro? Kamukha ba? Sino bang artista ang kamukha nito? Yes. Dieter Ocampo yan. Dieter Ocampo. Okay, o tingnan nga natin. Siya naman ang kakampi ng mga agaw umano. At siya ang dating kinakasama ni Ayesha na ngayon, kinakasama na ni Jazz. JR, pakita nga ng itsura mo. Humarap ka na. Paki-close up lang sa holding hands. Holding hands talaga sila. Sana all ang titibay. Kadiri. Kadiri pag-ibig. Mukhang pinaninindigan ni JR si Jazz. Bakit mas pinili mo si Jazz? Yung mga pagkukulang niya, i-adjust ko po nakita. Doon ka lang lagi sa labas. Sama kayo. Talaga. Ano yung mga pagkukulang ba na yun? Tulad po nung lagi po siya sa labas. Na siyempre po, kailangan ko po ng pagkalim. Hindi mo nangyari sa beshi ko, sa sobrang pag-aalaga sa'yo. Stress ka ba? Dahil doon ka lang sa labas. Okay, so parati siya nasa labas. Eh siguro naghahanap buhay. Naghahanap buhay din naman po kami. Anong trabaho mo? Pintor po. Pintor? Opo. So nagpipintor ka. Okay. So, pero ang sinasabi mo talagang parati siyang wala. Ang sabi niya, nakakailang cellphone ka na daw ng bigay niya. Ang mahal mo! Pero po may dahilan din po. Oo. Eh, Tuesday si Jazz, may kasalanan ba siya? Na naibig din siya dito? Bakit ka naiiyak? Gusto ko kitang yakapin. Para hindi lang sa mga bakla nating kaibigan, sa mga babae din na napasok sa ganitong sitwasyon. Ang hirap i-justify ng panunulot. Ang hirap niyan, lalo na kaibigan mo nang galing yung mamahalin mo. Napakahirap niya. Pero ang puso, mahirap turuan. Ang nararamdaman, lalo na pagka malalim at saka napakatotoo, hindi napipigilan. So, para rin sa iyo ito, no? Alam niyo, ate ko rin umiyak siya nung hinawakan ni JR yung kamay. Hindi kahit ano nung simpleng paghawak lang ng kamay, damandam ako si Jazz. Hindi lang nila naunawain ang dami ng isang tao. Hindi niya masabi kasi ayaw niya magbigay pa ng problema. Sino? Si JR? Opo. So, kumbaga, parang, teka muna. So, medyo hindi ka na masaya kay Ayesha. Opo. So, Pero totoo lang po. Pero hindi alam mo po- na magkaibigan sila, Opo. di ba? Oh. Hindi po talaga si Jazz yung nanulot. Hindi Ako po yung talagang kusang lumapit. lumapit. Ayesha, tanggap na sa ngayon ba, nakikita mo silang ganyan, di ba? Tanggap mo na ba na talagang ang kalooban ni JR na kay Jazz na? Tanggap ko na nga. Tanggap mo na. Kasi Maganda yon. Maganda yon. Hindi ko tinanggap eh. Baka hanggang ngayon dinadala ko. Oo. Nakahanap na rin naman po ako ng iba eh. Ayun O, JR, ano naman ang nararamdaman mo na may nahanap na rin iba si Ayesha? Okay na rin po ako. Masaya din po ako. Masaya ka naman para sa kanya. Pwede namang magkaroon ng kapatawaran naman siguro sa puso yan. Pwede ba? Para po- Kasi may pinagsamahan din naman kayo. Makinggan naman luwag. Oo, pwede naman kayong magkaibigan later on, kung di naman Pero walang napiperwisyo. Oo, Ex-boyfriend. pero magbabayaran tayo ng utang. Ako na ang bahala sa 3,000. 800 na lang ang utang niya sa'yo. Okay ba? O, makakabili ka na ng pang-rebond mo ulit. Sister, pakilala mo naman sa amin yung bago mong jowa. Sa bahay po eh, ma'am. Ikaw talaga, galit-galitan, meron na palang bago? Ano ba yan? Okay, so, Nag-comfort din. si JR hindi na daw magte-text sa'yo. Wala na siyang hihinging pabor. I-block mo na siya. Tapos kayong dalawa, wala nang iringan. Nangako na rin si Jazz na kapag may lumapit na kliyente mo, sasabihin niya, kaibigan ko po yun, dun po kayo kay Ayesha. Dahil may utang ng loob po ako sa kanya. Ganon, di ba? Alam mo, Jazz, pag ginawa mo yan, eto ha,
pagpapalain ka ng marami pang kliyente. Pwede po rin po siya, isama ko rin po siya pag may customer ako, dalawa. Isama ko rin po siya pag may customer po. Pag nagbibigayan, lalong pinapasukan ng swerte. Tandaan nyo yun. Pag tama ang ginawa ninyo, wala nang patulan, di ba? O, so, sa ngayon, pakita natin sa mundo na may kapayapaan dito sa face-to-face. Ang ating mga kaibigan na Becky ay talaga namang kilala sa kanilang palaban na pag-uugali. Pero kilala rin sila sa kanilang malambot na puso. Lalo na para sa mga mahal sa buhay.